Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nagkakatipon para sa healing mass po na ito. Tinataas po natin sa Diyos ang ating pagpapasalamat, gayon din ang ating mga panalangin sa tulong na rin po ng panalangin ng ating Santo Patron na si Santo Padre Pio. Kaya nga po mga kapatid, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sama-sama po nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging bireng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis ng kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabagabag sa pangitaing yaon. Kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At pinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang apat na hayop ay apat na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakatatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito sa kanilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapalaluan ang sinasabi.
at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga lingkod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin: ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila'y mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo. 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa kataas-taasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maaari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hirang ay papailalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Ngunit siya'y hahatulan, kukunin sa kanya ang karyaan at dudurugin siyang nanlubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan ay ibibigay sa mga hirang ng kataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ng poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing
at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Alam niyo po ay meron pong ikukumpisal si Father po sa inyo. Ano po? Si Father po ay hindi ganun ka morning person, kaya hirap na hirap si Father pag gigising ng maaga. Kaya kanina nung nagmisa po ako doon sa St. Teres sa Los Baños po, sabi ko sa brother na kasama namin doon sa rectory, brother, pagising ako ha. Pagising ako para sure na hindi ako malilate para sa misa ng 6:00. Pero bago pa man kumatok si brother doon sa aking kwarto, mga 5:00 kaninang umaga, ay nag-chat na ako sa kanya. Sabi ko, brother, good morning, gising na si Father. Gising na si Father, hindi mo na ako kailangang katukin. Ano? At alam niyo po, natuwa ako sa kanya sapagkat yung reply niya sa akin, Father, okay po yan. At least, naipanalo na natin ang unang laban sa araw na ito. Naipanalo na natin ang unang laban sa araw na ito. Tumatak yun sa isip ko sapagkat yung gospel po natin na narinig po ngayong araw na ito ay tungkol sa pagiging gising. No? Tungkol po sa pagiging gising. Kaya kung may katabi kayong natutulog na, gisingin ninyo. Gisingin po ninyo yung katabi po ninyo. No? Alam niyo po, siguro may mga taong katulad ni Father na mahirap magising, no? Minsan may pagkatulog mantika o kung anong paman. Pero ang sinasabi naman ng ating Panginoon dito is not so much yung pagiging gising natin na hindi na tayo matutulog. Baka naman di na talaga tayo matulog pag ganun yung sinabi natin, no? Kasi sabi ni Jesus dito sa gospel natin, manatiling gising. But if we look at today's gospel, dear brothers and sisters, ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito ay manatiling gising ang ating mga puso. Manatiling gising ang ating mga puso. And then, nung pinagninilayan ko yun, mga kapatid, alam nyo, naglalaro yung isip ko, no? Sabi ko, paano ba natutulog ang puso? Titigil ba iyon? Katulad nung sinasabi natin kapag halimbawa, di ba, merong mga biroan kapag may yumayaong kakilala tayo doon sa ating kapitbahayan o kung ano man, ang sasabihin ay nalimutan pong huminga. Ay baka ganun din yung puso, nalimutan tumibok. Ay baka hindi naman. No? Hindi naman ganun yung pagtulog na sinasabi ng ating Panginoon, na yung pagtulog ng puso na sinasabi ng ating Panginoon dito. Sapagkat if we look at today's gospel pa rin po, nakita po natin kung ano yung pwedeng maging dahilan, kung bakit pwedeng maging drowsy yung ating mga puso at makatulog ito. Napakahalaga po kasi mga kapatid na yung ating puso ay palaging gising. Bakit? Kasi kung titingnan po natin sa lingwahe ng Biblia, tinitingnan po yung puso ng tao na siyang luklukan kung saan ginagawa ng tao yung mga desisyon niya sa buhay. No? Usually alam natin sa isip, di ba? Pero sa biblical language, tinitingnan na yung puso ang siyang seat kung saan naroroon yung pagdedesisyon ng tao. Kaya naman nandoon sa puso ng tao nangungusap yung Diyos, sinasabi ng Diyos yung kanyang kalooban para sa tao, nang sa gayon kapag gumawa yung tao ng desisyon mula sa kanyang puso, ito hopefully ay sang-ayon sa utos at kalooban ng Diyos. Ang tanong lang, gising ba yung puso natin sa pakikinig sa salita ng Diyos? Gising ba yung puso natin sa pagtanggap doon sa promptings ng Holy Spirit para yung ating bawat ginagawa, para yung bawat nating desisyon ay sang-ayon sa utos ng Diyos? O baka laging yung puso natin ay
kung ano lang yung gusto ko. Kung ano lang yung ibig ko. Kung ano lang yung kapritsyo ko. Kung ano lang yung nais ko, yun lang ang masusunod. Kaya nga binabalaan tayo ni Jesus na kailangan maging gising yung ating puso. At para manatiling gising daw yung ating puso, ang sinasabi dito ng ating Panginoon, mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Dalawang bagay. Una po, unahin ko yung pangalawa na sinabi dito ni Jesus, yung mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Yung malunod tayo sa anxieties ng buhay na meron tayo sa buhay na ito. Napakadali naman talaga mangyari yun sa atin sapagkat ang daming nangyayari na hindi natin inaasahan. Ang daming nangyayari na para bang taliwas sa ating kagustuhan. Ang daming nangyayari kahit sa lipunan natin na akala natin paglilingkuran tayo o kung ano man ng mga taong inaasahan natin, but here comes our news na mababalitaan na lang natin, hindi pala ito yung nangyayari. Trabaho tayo ng trabaho, babayad tayo ng buwis. Kahit mga bata, nagbabayad ng buwis minsan sa mga VAT na binibili nila. Pero yung mga buwis pala natin, hindi pala nagagamit sa tama. Nakakawalang puso, nakakawalan ng motivation, nakakawala ng gana kung minsan. At minsan, pag nawalan tayo ng gana sa mga anxiety sa buhay na ito, ano yung usual na response natin? Tutulog na lang ako, nakakatamad bumangon. Diba? Kaya minsan, kahit anong oras na, gulong na lang ng gulong sa kama. Bakit? Hindi nag-i-in-in. Iba yung nag-i-in-in eh. Pero minsan, parang, ito na naman, panibagong araw na naman. Tatrabaho na naman ako para sa wala. Yung aking pamilya, hindi ma-appreciate yung efforts ko. Yung aking mga kaibigan, para bang naiiwan na ako sa ere kasi trabaho ako ng trabaho, etc., etc. Marami tayong mga isipin. At napakabilis na malunod tayo sa mga isiping ito. But here comes Jesus in today's gospel telling us, huwag tayo magpakalunod sa mga yon. Ay kung hindi po tayo magpapakalunod sa mga yun, ano pong gagawin namin? Tatakasan na lang po namin iyon. Sapagkat yun naman yung sinasabi ni Jesus na isa pang dahilan kung bakit pwedeng makatulog yung puso natin. Yung magumon tayo sa katakawan at paglalasing. Because usually, those things are what we do to escape from reality. No? Kapag nararanasan na natin yung iba't ibang mga problemang ito, anong gagawin mo? Ayun, yung sinasabi dito, yung response ng iba, maglalasing. Yung iba, stress eating na lang, ng stress eating. Gagayahin niyo pa si Father. Pero di ba, kapag ganito yung ginawa natin, hindi naman din nalulutas yung problema natin. Yes, matatakasan mo, pwede mong malimutan sa loob ng isang araw, isang gabi. Pero pagkagising mo, kinabukasan, nandun pa rin yung problema mo. Kaya hindi rin sinasabi ni Jesus na takasan natin yung problemang ito sa pamamagitan ng iba't ibang mga bagay na ginagawa natin para takasan ang mga bagay na ito, ang mga suliraning ito, ang mga isiping ito. Rather, ang pinopoint sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ay yung magtiwala tayo sa Kanya. Yung magtiwala tayo sa Kanya. Napakaganda po nung first reading po natin na sinasabi doon, no, na nagkaroon yung mga kaharian, may pangitain si Propeta Daniel, nakita niya iba't ibang mga bagay doon sa kanyang vision, at ang sinasabi doon sa first reading natin, na para bang nananalo na yung kalaban, yung kaaway, yung demonyo, yung kasamaan. Pero sa dulo, nakita natin na hindi naman yun ang nagtagumpay, sapagkat ang Diyos ang siyang nagtatagumpay lagi sa wakas. Napakagandang paalala po nito sa atin mga kapatid, ngayong araw na ito, sapagkat ngayong Sabadong ito, ang huling araw sa liturgical year po natin. Nawari bang sinasabi sa atin na sa dulo ng taon na to, sa dulo ng buhay natin perhaps even, pinapaalala sa atin na anuman yung mga suliranin natin, anuman yung problema natin, lahat yan
mawawala, mawawaksi, sapagkat ang Diyos ang siyang bahala sa atin. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng tagumpay para sa atin. Napakaganda din po na every Saturday po, kapag wala pong mga celebrations masyado, pinagdiriwang po natin katulad tong misa natin ngayon in honor of the Blessed Virgin Mary. No? At pinapaalala sa atin na oo, meron na tayong Diyos na handang tumulong sa atin. May bonus pa tayo. Meron pa tayong ina na nasa langit na ibibigay din yung mga kinakailangan natin dito sa mundong ibabaw. Just a sharing po, no? Alam niyo po, mamayang gabi, may misa po si Father. May novena mass po ako sa Immaculate Conception sa Los Baños din po. At to be honest po, ay medyo nagkaroon po ako ng problema sa schedule ko kasi parehas ko palang nasabihan ng oo yung dalawang Immaculate Conception na simbahan at ang pagitan lang po ang misa po doon sa isa ay alas 5, yung misa sa susunod na simbahan ay alas 6 ng gabi. Alas 5 ng hapon, alas 6 ng gabi. Tapos ang distansya po, yung isa, yung alas 5 sa Los Baños, yung alas 6 ay sa San Pedro, Laguna. Layo. Magte-teleport yata ako para lang mapuntahan ko yung dalawang iyon. No? Tapos nung na-realize ko yun, sabi ko, teka lang, gagawan na ako ng paraan. Kakausap na ako ng kung sino muna bago ako kumausap doon sa mga parokyang iyon o sa mga simbahang iyon para pag nagsabi ako sa kanila, hindi problema lang yung binato ko sa kanila, nagbigay na rin ako ng solusyon sa kanila. Pero alam nyo, dahil nung time na yon medyo maraming isipin sa shrine doon sa Saint Teres, no? Kaya hindi ko muna napag-isipan yon. Sabi ko, sige na nga, gagawin ko muna itong mga kailangan ko, baka bukas naman, tiyak, maaayos na yan. Si Lord na bahalang mag-ayos nito. Si Mama Mary na bahalang mag-ayos nito. Alam niyo po, kinabukasan, nag-chat yung kaklase ko sa seminaryo na siyang parochial vicar doon sa mimisahan ko mamaya. Ang sabi niya sa akin, Father, pwede bagang ilipat yung misa mo? Pwede bang ma-adjust yung misa mo? Ay sabi ko, mas maganda, pabor. Pabor, no? Sabi niya, bakit? Nagka-conflict ka, no? Sabi, oo, meron talaga akong conflict na schedule. Sasabihin ko na sana talaga sa iyo. Gagawan ko muna ng paraan bago ko sabihin sa iyo. Sabi niya sa akin, o di ba? Hindi ko pa sinasabi sa iyo, hindi ka pa nagsasabi sa akin, si Mama Mary na nag-ayos nung schedule mo. You see, minsan may mga suliranin tayo, may mga isipin tayo, may mga bagay na problema tayo. At totoo namang problema minsan yung mga bagay na yon. Pero ating tatandaan mga kapatid, ang Diyos hindi nakakalimot, hindi bulag sa mga suliranin natin. Ang ating mahal na inang si Maria, laging nandyan nakaagapay sa atin. Kaya nga siguro, dito ko napagnilayan na lalong kaya nasabi ni Padre Pio, ni Santo Padre Pio, pray, hope, and do not worry. Bakit? Kasi nonsense talaga yung worry. Walang saysay yung sobrang pag-aalala natin kasi alam natin na meron tayong Diyos at meron tayong ina na handang gumabay at tumulong sa atin. Kaya nga po, kung ano po yung mga alalahanin natin, kung ano po yung mga suliranin natin, kung ano man yung mga problema natin, huwag nating solohin, huwag nating sarilihin, sapagkat meron tayong Diyos at meron tayong inang si Maria na pwede nating pagsabihan ng lahat ng bagay na ito. And we are guaranteed, there is a guarantee always that the Lord will always hear our prayers, especially through the intercession of the Blessed Virgin Mary and Santo Padre Pio. Sabi nung brother doon sa aming rectory, Father, naipanalo na natin yung unang laban sa araw na ito. Yun lang naman minsan yung kailangan nating ipanalo. Yung gumising tayo, yung bumangon tayo, yung kumilos tayo, sapagkat alam natin na pag kumilos tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Siya na ang bahala sa iba pa nating laban sa bawat araw ng buhay nating ito.
Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana
Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagkakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat, ngay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni Santo Padre Pio, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo, ang aming Obispo Gilbert, ng tanang mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngay tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo.
Kami ay maasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para na sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Ito siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. True God and true man, truly present in the Eucharist, our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. Heavenly Doctor, immolated Lamb, Good Shepherd, who gave His life for the flock whom He loves. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver us, save us, O Lord. Console us, Lord. Grant us your Spirit. Open us to hope, Lord. From the power of Satan, deliver us. From the pride of the arrogance of thinking. Deliver us, Lord, from the hardness of heart and the incapacity to love. We adore you, we believe in you, O Lord. Deliver
In hours of trials, grant us your spirit. When sin oppresses us, when hatred closes our hearts, open us to hope, Lord. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasala namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pangaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Pagkatapos po ng misa ay susunod po ang healing liturgy. Magsitayo na po ang lahat para... Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayong lahat na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na simula na ng inyong misyon. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng Samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namalas sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at lusa, maging gabay sa aming pagsikap na maging kaya
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Jesucristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak na rosas, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, oh Padre Pio, maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Ni Kristo. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Salamat po.